Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong araw na ito, Lunes, ay unang araw sa unang linggo ng Adbyento. Sa makatuwid kakahapon ay inumpisahan na natin ang unang Sunday ng Adbyento. Advent, no? The word Advent itself comes from the Latin word Adventus, na nangangahulugan coming or arrival, signifying the anticipation of Christ's coming. Sa madaling salita po, ang Adbyento ay isang panahon ng expectant waiting and preparation for the celebration of the birth of Jesus Christ. Sa panahon ng Adbyento, bawat linggo ay mayroong naka-assign na tema associated with it, helping believers focus on different aspects of the coming of Christ. So, bawat linggo mayroong iba-ibang tema. And for this week, itong linggo na ito, ay nakatuon sa pag-asa or hope. Hope. It is a time to reflect on the longing for the coming of the Messiah. In addition, my dear sisters and brothers, Advento or Advent marks the beginning of a new year, liturgical year, and it is a time for us to reflect on both the first coming of Christ at Bethlehem and His second coming in glory. At sa pagbasa po natin ngayon sa Ebanghelyo ay nagbibigay sa atin ng mensahe patungkol sa pag-asa or hope as we begin this season of watchfulness. Sinasabi po sa ating Ebanghelyo, noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, Ginoo, alipin ko po'y naparelises at nakaratay sa aming bahay at lubhang nahihirapan. Sabi ni Jesus, paroroon ako at pagagalingin ko siya. Sabi ni Jesus. Ngunit sumagot ang Roman centurion, yung kapitang Romano, sinabi sa kanya, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na papuntahin po kayo, upo kayo sa aking bahay. Sasabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Sinabi ni Jesus, sinabi niya, hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito, ng kalaking pananalig. Mga kapatid, in the context of Advent, itong mga pangungusap, itong mga salita ng Roman centurion ay nagpapaalala po sa atin that God is faithful to His promise. Just as God remained faithful to the Roman centurion, who was not a Jew, so too does He remain faithful to us. Kung ang Diyos ay faithful doon sa Roman centurion at sa kanyang alipin na may sakit at pinagalinga niya dahil naman sa pananampalataya ng kapitang Romano, kung siya po ay faithful doon, bakit hindi po niya kayang gawin sa atin? Na tayo din naman po ay kanyang mga anak sa pamamagitan ng sakramento, ng natanggap natin na sakramento
ng binyag. And so mga kapatid, nitong season ng Adbyento, tayo ay inanyayahan ng Diyos na manalig sa Kanya, no? To trust in God's timing and His promises to us, no matter how uncertain the present may seem. Kahit gaano kahirap ang buhay natin, kahit gaano ka-problematic ang buhay natin, kawalan ng pag-asa, patuloy tayong manalig kay Jesus. Dahil siya po ang pag-asa na pinadala sa atin ng ating Ama. At pangalawang halimbawa po ng pagtitiwala sa oras ng mga pangako ng Diyos ay ang kwento nina Zacarias at Elizabeth. No? I know we are familiar of these characters, no? Famous, very famous in the Advent season, itong kwento ni Zacarias at Elizabeth. Ang mga magulang ni San Juan Bautista, despite of their age, tila imposible ang pagkakaroon ng anak. Ipinangako ng Diyos sa kanila na magkakaroon sila ng anak, ng supling. Bagamat nagdududa si Zacarias sa umpisa, ipinangako ng Diyos na ang Diyos ang kanyang katapatan sa tamang panahon. Ang pagkakaroon nila ng anak, si Juan ay nagiging bahagi ng mas malaking plano ng Diyos para sa kaligtasan ng buong sangkatauhan. Sa ganitong paraan, mga kapatid, pinapakita ng kwento ni Zacarias at Elizabeth na kahit sa gitna ng mga hamon at hindi tiyak na mga sitwasyon sa ating buhay, tinatawag tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanyang mga pangako at sa tamang panahon ng Kanyang mga plano. Ako po, sigurado po ako na bawat isa po sa atin dito ay mayroon din po tayong sariling kwento ng hopelessness, pagkawalang pag-asa at pagkawalang pagtitiwala sa promise ng ating Panginoon. Nawa nitong season ng Adbyento ay maging bukas po tayo sa bigay na biyaya ng Diyos Ama sa Kanyang anak, na tanggapin natin siya kasi siya lang po ang makapagbigay sa atin ng totoong pag-asa, no? In the midst of this hopeless world, hopeless life, surrounded with so many problems, napakaraming problema. Huwag na po tayong pupunta sa kung saan-saan. Yung iba pupunta sa droga, yung iba pupunta sa sugal, yung iba dumidiskarte, nang hold up ng bangko, ganyan. Kahit ano-anong ginagawa, just to solve their problem. Huwag na kayong pupunta doon. Babalik na tayo kay Jesus. At sinabi naman niya, no? At the opportune time, at the appointed time, malamang posible na bibigyan niya tayo ng ating mga hinihingi para sa kalutasan ng ating mga hinaharap na mga problema sa buhay. Hope in God and trust in Him. May God be praised. Tayo po'y magsitayo sa pagpasok natin